Usui! Uy, Usui! 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 Nasaktan ka ba? Hindi, Usui. Okay lang ako. Ako rin. Okay lang ako. Misaki. Teka, huwag kang gagalaw. Kailangan mo ng first aid. Okay lang po ako. Imposibleng okay ka lang. Alam kong nasaktan ka dahil sa ginawa mong yun, Usui. Kaya huwag mo sabihing okay ka lang. Misaki, nag-aalala ang staff ng cafe dahil sa nangyari. Kung okay ka lang, kumuhay ka sa kanila. Usui. Ang braso mo ay... Excuse me, talaga bang okay ka lang? Kung may masakit sa'yo, tatawag ako ng doktor. Hindi na kailangan. Welcome po. Maligayang pagdating po. Maligayang pagdating po, Master. Ang susunod na number 49. Sa wakas, natawag na rin tayo. Sa reaksyon niya kanina, siguradong masakit ang braso niya. At malamang ganun din ang kamay niya. Ayos lang bang hayaan ko siyang umakyat doon? Pero kapag sumuko ako ngayon... Umpisahan na natin ang audition ninyo. Para dito sa huling parte ng audition, ako magiging customer at judge ninyo. Good luck sa inyo. Salamat po. Sana pumasihan kayo. Mag-uumpisa na. Sabi ko na nga ba't gagawin ito ng lalaking yun? Ito ang huling parte ng audition nila, di ba? Sana naman hindi na magkaproblema si Namisa. Sana malampasan nilang pagsubok na to. Welcome. Maligayang pagdating po, Master. Hayaan yung itabi ko muna ang bag niyo. Pati na rin po ang coach niya. Ako na pong magtatabi. Sasamahan ko po kayo sa mesa niyo. Tama. Hahayaan kong siyang magsalita at mag-entertain. Ako na lang ang gagawa ng manual labor. Hindi ko hayaang magtrabaho si Usui dahil alam kong masakit ang kamay niya. Tinatawag niyo po ako? Ano po yan, Master? Gusto ko nang umorder ng dinner ngayon. Masusunod po, Master! Ikaw naman. Oo. Gusto kong magbasa. Pwede mo ba akong dalhan ng 10 libro rito sa mesa ko? Masusunod po, Ito Master. na po, Master! Kanina ko pa napapansin na kung ano-ano ang ginagawa mo. Pinagtatakpan mo ba ang anumang kahinaan ng kasama mo? Malamang may dahilan kung bakit mo ginagawa yan. Hindi kaya ayaw mo siyang humawak ng kahit na ano? Pasensya na. Wala ako sa lugar para magtanong ng personal. Pero kung wala siyang kakayahang magtrabaho, siguro dapat wag ko na lang siyang utusan, hindi ba? Lagot na. Master, salamat po sa mabubuting salita niyo. Pasensya na po. Pero mawawalan po kami ng silbi kung hindi kayo mag-uutos. Kaya po kami nandito dahil sa inyo. Iutos niyo lang po sa amin ang anumang gusto niyo. Dahil sa akin, lalo pang mapapahamak si Usui ngayon. Pero siguradong may problema kayo ng partner mo, hindi ba? Gaya na lang ng pagkakaroon mo ng injury. Ginagawa po ng partner ko ang trabaho ko para makagawa pa ako ng ibang bagay para sa inyo. Master, gusto kong hingi ng pahintulot niyo para sa isang bagay. Kung ganon, ito pala ang gusto mong gawin para sa akin. Hindi ko alam na marunong siyang tumugtog ng violin. Pero ang kamay niya, kaya niya kaya? Wow, galing niya. Ganda ng tugtog, no? Napakaganda. Ganun pala. Napapahanga mo ako sa ginagawa mo. Ang musika ang lalo nagpapasarap ng dinner ko. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para makapag-enjoy ako. Nahahalata nang may dinaramdam siya. Mas natatagalan sila kaysa sa ibang mga nag-audition. Nagpanggap lang akong lalaki sa audition na to para maprotektahan ko ang cafe. Akala ko ito lang ang tanging paraan para makatulong ako. Pero... tama na yan. Sabi ko tama na!
O bakit? May problema ba? Pasensya na po kayo. Ang totoo, may injury po siya sa kamay. Kailangan siya matignan ng doktor sa lalong madaling panahon. Ikaw, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi niyo po ba nakikita? Namumutla na ang kasama ko. Pero wala naman siyang sinasabi, di ba? Ibig sabihin, kahit na may injury pa siya, ipinapakita niyang kaya niya magtrabaho. Dahil ang mukhang nasasaktan siya, pinipigilan mo siya magtrabaho sa harap ng master ninyo? Ipinapakita mong ayaw mong suportahan ang kasama mo, hindi ba? Pasensya na po pero hindi tayo pareho ng konsepto ng suporta. Malamang sa restaurant nyo yun ang hindi pagtulong sa kasama mo hanggang sa matumba na siya. Pero sa cafe sinusuportahan namin ang isa't isa para di kami matumba. Dahil kapag sinuportahan ka ng iba, gusto mo rin silang suportahan. Kahit makaabala ka, tutulungan ka nila para magawa mong trabaho mo. Dahil ganun kami sa cafe namin, natutunan kong mahalin ang trabaho ko. At alam kong nag-i-enjoy din ang mga customers. Yun lang ang ilan sa mga dahilan kaya mahal na mahal ko ang cafe na yun. Yun lang, aalis na po kami. Misa, Usui! Pasensya na, pwede bang tumawag kayo ng taxi? Dalhin natin siya sa ospital. Okay. Magaan kamay niya. Babasain ko ang panyo ko. Manager, pasensya na po. Misa, kung lumipat man ng lugar ang maid latte at magbago man ang itsura nun, anong gagawin mo? Manager, nakahanda po akong tulungan kayo kahit anong oras. Kahit saan man yun. Maraming salamat. Talagang ang napakaswerte ko bilang isang manager. Okay ka lang? Bakit nakatayo kang nag-iisa dyan? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag mong papakita sa iba ang kahinaan mo. Akala ko. Alam ko kung anong katangian ng ideal butlers at footmen. Kaya naman hindi ko sila hinahayaan magpakita ng kahinaan nila. Sigurado ako mapapasaya natin lahat ng customers natin. Kung gagayahin natin ng isang British-style cafe. Naguguluhan ka ba dahil sa sinabi ng babaeng yon? Kahit kailan, isa ka talagang sakit sa ulo. Hindi bale, marami pa namang ibang lugar. Mas perfect pa ron. Yung lugar na yon na pag-aari ng Igarashi Foundation? Huwag kang mag-alala, ibinigay na sa akin ang lugar na yon. Okay lang sa akin. Sa palagay ko, marami kang matututunan kung pababayaan mo na lang ang lugar na yon. Maraming salamat, President! Magmula ngayon, paghusayin mo pa. Nandidiri talaga ako sa tatlong ugok na yun. Ano nangyayari sa kanya? Hayaan mo na lang sila, Aoy. Nagawa kasing lampasan ng maid latte ang malaking pagsubok na yon. Tungkol nga pala ron. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Bakit sila nagdesisyon na huwag nang bilhin ng lugar na to? Hindi sinabi sa'yo ni manager? Ang sabi ni Mr. Maki, sa ibang lugar na lang daw siya magbubukas ng cafe. Eh di sana hindi na niya binanggit yung tungkol sa balak niyang takeover ng umpisa pa lang. Oh, Ano pa po yun? sana nga pala siya? Sino siya? Si Misa ba, Aoy? Sa wakas nagsalita rin siya! Sa palagay ko, nagpunta siya ron ngayon. Anong klaseng lugar ba to? Ito ang bahay ko. Nakikita ko nga dito ka nakatira. Nandito ka ba para dumalaw? Parang gano'n na nga. Nasaan ang pamilya mo? Wala sila. Ako lang mag-isa rito. Pasensya ka na sa tanong ko, bagong lipat ka lang ba dito? Dito na ako mula na mag-high school ako. Bakit ka nagpunta na mag-isa? Okay lang ba kahit anong maisipan kong gawin sa'yo rito ngayon? Sinasabi ko na nga ba't nilalagnat ka? Kung ganun, totoo palang nagpumilit ka lang lumabas ng ospital. Mabuti pa mahiga ka na nga. Kukuha ko ng yelo at pupunasan kita. Wag na, ako na lang. Bumalik ka na sa higaan mo. Alam mo, Misaki, sa totoo lang. Ang sabi ko, bumalik ka na sa higaan mo. Sige na. Para mabilis kang gumaling. Hindi mo ba tinawagan ang pamilya mo? Hindi na kailangan yan. Eh bakit bigla kang umalis sa ospital? Boring kasi doon sa ospital eh. Kumakain ka ba na maayos? Na-overcook mo. Naging white soup na tuloy ang kanin. Alam mo, President, Oo na, alam ko. Hindi ako marunong magluto. Kung ayaw mo, di ako na lang ang kakain. kakainin ko. Pero may benta ang kamay ko, kaya naman subuan mo ko. Sensitive ako sa mainit, parang pusa.
Wala akong masabi. Hindi ko alam na may paraan pala para mawala yung natural na lasa ng pagkain. Tumahimik ka! Kumain ka na nga lang! Naubos mo, hindi na ako dapat nagalala. Paano naman ako magtitira? First time ko matikman ang luto mo. Magbihis ka na, baka basa ng damit mo ng pawis. Hindi mo yun magagawa dahil sa kamay mo, di ba? Ano bang tinitignan mo? Para ka talagang siga, Misaki. Tumigil ka! Tumingin ka na lang sa bintana! Okay, sige. May utang na loob na naman ako sa kanya. Palagi niya akong inaasar, hinaharas niya ako, at nagpapanggap siyang loko-loko. Pero lagi siyang nasa tabi ko pag kailangan ko siya. Samantalang ako, walang magawa. Pasensya na. Pakiramdam ko, palagi na lang akong umaasa sa kabutihan mo, Usui. Gusto ko talagang suklian yung mga ginagawa mong pagtulong sa akin, pero wala man lang akong magawa. Sa palagay ko, ito na lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Wala man lang akong maitulong. Alam mo, Misaki, napakapilya mo talaga. Anong sabi mo? Bakit? Ang totoo, umaasa rin ako sa'yo, hindi mo lang alam. Sinungaling. Totoo yon. Ang kagaya mong perfect para sa akin. Anong perfect? Sino ka ba sa akala mo, ha? Eng-eng ka talaga, Usui. Ano ba to? Kahit kailan, nakakaasar ka talaga. Unfair yun, President. Ano yung unfair? Huwag mo isisi sa akin ang lahat. Linawin mo nga yung mga sinasabi mo. Bakit kaya ganun? Nakapasa ka sa audition pero ako hindi. Ewan. Partner, sa akin, paano ba hindi ako nakapasa? Ewan.